Ang pangalan ko ay Mao Xing'er. Maari mo akong tawaging isang Taoista. Gaya ng nakikita mo, ginagamit ko ang pribilehiyo ng pagiging anak ng mayaman nagpapakatamad. Ano, tinanong mo kung bakit ako, bilang isang Taoista, ay pwedeng kumain ng karne. Dahil isa akong Mao Shan Taoista. Isang Zengi Taoista. Pwede akong kumain ng karne at mag-asawa. Uy, tatay. Anong nangyayari ngayon? Pati ako ay tinawag mo. Alainan. Mabilis pumunta sa hall ng mga bayani. Bakit ang bilis may nangyari? May mga salot sa bundok. Paano natin maaring hayaan ang batang lider na pumunta? Ilang taon na siyang hindi nag-ensayo. Bagamat may kakayahan si Mao Xing'er. Bata pa siya. Malamang hindi niya kayang gampanan ang malaking tungkulin. Mula pa sa malayo, narinig ko kayong nag-uusap tungkol sa akin. Ang sinasabi ay tungkol sa lakas. Nakasalalay sa koneksyon. Mayroon akong pareho. Huwag kang magbiro, Mao Xing'er. Kamusta, mga kaibigan? Sa tingin nyo, karapat-dapat ba akong bumaba sa bundok? Tiyak. Tatay, bababa na ako sa bundok. Huwag kalimutang pakainin ako. Mabait na bata, gaano katagal. Hindi mapayapa sa ibaba ng bundok. Hindi kailanman babalik si Xing'er. Kahit isang hakbang sa pintuan ng Maocean Sect. Ah! Ay naku! Ang sarap maging bata. Kaya mong matulog agad. Gising na, pare. Hindi pa oras. Sino bang makakaalam? Na habang naglalakad sa kalsada, bigla kang matamaan ng kidlat. Hihi! Nga, talagang kakaiba. Buti na lang, swerte ka. Maraming salamat, Ginoong Manggagamot. Utang na loob ko ito. Kung wala ka, malamang ay nandyan na ako. Sa totoo lang, baka mas maging malusog ka kung wala ako. Anong klaseng usapan yan? Mukhang nagiging mapagpakumbaba ka, Daozhang. Ako si Alang. Sa totoo lang, pupunta ako sa bundok para humingi ng gamot. Sa bundok, laganap ang sakit ngayon. Sa oras na ito, pupunta ka para humingi ng gamot. Alam ko, pero talagang may dahilan akong kailangan talagang pumunta. Pag-usapan na lang natin yan mamaya. Sumunod ka muna ngayon. Hintayin mo ako, Ginoong Pari. Hahaha, bilisan niyo dyan, mga bata. Naghihintay pa ang hari. Uy, ikaw ang pinuno. Alam mo ba kung sino ang nagpoprotekta dito? Hahaha, taga Maocean ka, ano? Bakit bata ang dumating? Nasaan ang mga nakatatanda sa inyo? Hindi kailangan ng malaking armas para sa maliit na problema. Matapang ka, bata. Sige, ikaw muna ang gagamitin kong pang-alay sa alak. Anong yabang mo sa harap ko? Paliliparin kita. Ay ito ay Maocean Sect. Mukhang interesante ang batang ito. Pari, Diyos ka talaga. Iniligtas mo ang aming dayon sa wanggang. Hahaha, ay naku. Madali lang naman para sa isang kababayan. Medyo marumi lang ang lailayan ng damit. Lahat tumakbo na kayo. Bukod sa salot, may mga halimaw pa. Hindi na tayo pwedeng manatili dito. Saan tayo pupunta, lahat ng lupa dito ay pamana ng mga ninuno. Bakit natin iiwan ang likod ng ating mga ninuno? Kung hindi tayo aalis, maghihintay na lang ba tayo ng kamatayan? Kung aalis kayo, kayo na lang ang umalis. Kailangan nating mamatay kasama ang ating mga ninuno. Huwag kayong maingay, mananatili ako para tumulong. Tinitiyak kong walang kahit isang hibla ang mawawala sa inyo. Ikaw, isang batang alagad na walang kahit isang buhok. Kanina, swerte lang iyon. Ano bang balak mo, Jeh? Sino mang ayaw mamatay, sumama sa amin. Walang problema, Ginoong Dao.
Binigyan ko na sila ng pagkakataon. Hindi ko akalain. Ang bilis nilang dumating. Ngayon, dapat ay makakapagprotekta na ito ng kaunti, hehe. May kapangyarihan ka ng pinagmulan ng araw. Ginoo, hindi ko rin alam kung ano ito. Hahaha, narinig kong may ma-ocean sect dito. Ang taas ng iyong kapangyarihan. Lumabas ka, batang monghe. Hayaan mong subukan ng general na ito ang iyong kakayahan. Pare, ang dapat mong isipin ngayon ay kung paano ka papasok. Hahaha, naghahanap ka talaga ng kamatayan. Sige, papasok na ang lolo mo. Halika na at tanggapin ang iyong kamatayan. Binabati kita, karapat-dapat ka nang mapatay ko. Ano? Wala kang dangal sa pakikipaglaban. Salamat sa papuri. Sige na, sino ang nagpadala sa'yo? Hindi ko sasabihin kahit ano sa'yo. Tingnan mo. Huwag kang magalit, Master. Lolo Master, nagkamali po ako. Si Chan Wen ang nagpadala sa akin. Para sa kaligtasan, kahit si Lolo ay tinawag na. Ikaw talaga. Sige na. Patawag siya para magpasampal. Umalis ka na, salamat sa iyo, dakilang espiritu. Salamat sa iyo, dakilang espiritu. Mahal na guro, ganito na lang ba natin siya palalayasin? Hindi mo ito naiintindihan, di ba? Ang tawag dito ay paghahanda para sa mas malaking huli. Ano? Haha, Master, mukhang naputol na ang mahaba mong pain. Hoy, ikaw na Soro sa unahan, tumigil ka dyan. Huwag kang gagalaw. Kung hindi, itong kidlat ko ay walang pinipili. Kayong mga masasamang tao. Si Fino tumulong lang sa inyo ng mabuti. Kayo pa ang nagbabalik ng kabutihan sa masama. Nako, ano ba to, mga aswang? Miss, hindi kami masamang tao. Yung paniki kanina, kami ang tumama. Actually, ako ang tumama. Wag na nating pag-usapan yan. Alam ko, ang pulang aswang ay kay Kin. Nasaan ang mga magulang mo? Naging adulto na ako. Patay na ang mga magulang ko. 1 buwan na ang nakalipas. Pumasok si Xiawen sa aming lupain. Lahat ay namatay. Nahihirapan akong makaligtas. Mukhang nagiging mapanghamak ang mga ito kamakailan. Sobrang nakakainis. Huwag kang mag-alala, miss. Napakaastig ng Daoist. Siguradong matutulungan kanyang makamit ang katarungan. Hindi, Per. Hindi pa ako pumapayag. Sobrang natural mo naman. Kayo ang pangunahing disipulo ng punong guro ng Maoshan. Si Mao Sheng-er, isang karaniwang tao. Upang maibalik ang alaala. Plano kong pumunta sa nayon ng Huayang para humingi ng gamot. Tawagin mo muna akong Alang. Ang pangalan ko ay Minu. Talaga bang handa kayong tulungan akong maghiganti? Siyempre. Nang aapi ng magagandang dalaga hanggang sa bundok ko. Alam na nila ang aking mga paraan. Pinapapunta nila ako dito para hulihin ako, utos ni Fushikui at Xiawen. Medyo maagap sila. Buong pamilya pa, kumpleto. Hehehe, maliit na Soro. Ang tagal kitang hinanap. Nakatago ka pala dito. May dala ka pang 2 merienda. Katatapos ko lang ipahamak ang iyong katrabaho.
Bakit ang bilis may dumating na ganito? Huwag mo akong ikumpara sa mga walang silbi. Thunder Palm. Sige, subukan mong tumanggap ng isang suntok mula sa akin. Huwag mong isipin na madadala mo ako. Mga maliit na kakayahan lamang ang sa inyo. Makinig kayo sa aking utos. Hey, hindi ba't ikaw lang ang makakapagsabi sa kapatid mo na lumaban? Mas mabuti pa iyong panikina iyon. Huwag mo akong gawing biro. Mukhang tama ang sinabi ko, ha? Ah, ah. Hehehe, walang silbi yan. Uy, ang lalim ng pagtatago mo, ha? Ah, ano? Mahal na guro, pakiusap. Walang malasakit ang inyong leader, ah. Lahat sila ay nagmamakaawa bago mamatay. Hey, hey, hey. Ayos lang, walang pressure. Salamat, salamat. Magsiuwi na kayo. Bumalik muna sa nayon. Naghihintay pa rin ang mga kababayan doon. Sakto, marami rin akong gustong itanong sa'yo. Miss, sumama ka na sa amin. Esan, isang lobo, isang monghe, at isang nalalabing kaluluwa. Medyo interesante. Seon. Ito ang aking teritoryo. Huwag masyadong lumabis. Ay naku, aking kaibigan, Chunwen. Kinuha ko lang ang aking maliit na alaga. Hindi naman ito labag sa batas, di ba? Huwag mo akong gawing biro. Pagdating sa aking lugar, akin na ang mga bagay na ito. Sige, sige, iyon na. Bakit ka pa nagbabantay ng pagkain, hahaha? Huwag kayong magsalita. Talagang masigla ang mga kababayan. Binigyan pa tayo ng isang silid para sa ating maliit na fox. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyayari? Kami sa lahi ng Honghu ay nagbabantay sa isang fire spirit pearl sa loob ng maraming henerasyon. Gusto ito ni Xiawen. Hindi natin ibinibigay. Nasaan na ngayon ang perlas na ito? Selyado ito ng pinuno bago siya namatay. Tanging ang tribo ng Honghu ang makakapagbukas nito. Kaya't ako ay pinapahirapan. Sobrang labis na ito. Hindi lang basta patay. At saka, nakawin ang kayamanan. Tutulungan ka ng guro balang araw. Hindi ka rin basta-basta. Sige, ganito na lang muna ngayon. Bukas na lang tayo mag-usap. Matulog na kayo. Salamat, salamat sa inyo. Alaynan. Sige, sige, kung hindi mo kaya, maglalaro na lang tayo ng patago. Ngayon tingnan mo. Mukhang hindi basta-basta itong batang ito. Nawasak ang sigaw ng isip. Gising na. Ay, hindi ko ito inasahan.
Hindi ko akalain na wala kayong kakayahang labanan ang kontrol. Kakaiba talaga. Sinasabi ko lang na hindi ko pa natutunan. Ngayon alam ko na tumakbo. Huli na, tingnan mo ang mga taga-baryo. Bakit ka tumatakbo sa gitna ng gabi, hindi ka natutulog? Alam mo bang nakakagambala ka? Huwag kang lumapit. Ako ay tao ni Ginoong Chunwen. Pumunta na lang siya dito. Bakit ka nandyan sa tabi ng daan para lang makisali? Sandali lang. Mukhang hindi ka matatakot hanggat hindi ka nakakita ng kabaong. Akala ko'y bibigyan kita ng pagkakataon. Ngayon, maghanda ka na sa iyong kamatayan. Aba, dumating na ang tunay na tao. Akala ko'y magtatago ka na lang at papapuntahin ang mga kapatid mo. Marunong ka palang magsalita. Tingnan natin kung makakapagmalaki ka pa. Sawa na ako sa mga salitang yan. Pwede bang palitan mo ng ibang salita? Ganito lang. Alainan. Ngayon, tingnan natin kung paano ka tatakas. Anyway, nakakatuwa. Mao siyang Jin Guangzhou. Kumagat siya sa akin. Mukhang peke ka, ha? Ano bang uri ng mahika ito? Paano mo nagagawa ito ng basta-basta? Sikreto ng fulo mo siyang. Kakaiba, di ba? Sige, ako na ngayon. Medyo mabigat, ah. Ano nang sinabi mo? Ikaw, may latigo pang pantaboy ng multo. Alam mo pala, hindi ko na kailangang ipaliwanag. Tandaan mo to. Bakit tumatakbo ka? Kanina ang yabang mo ah. Ha? Ha, ganito lang, meron pa ba? Bata, huwag mong sobrahan ang panggigipit. Walang lakas ah. Mamatay ka na. Hala ah. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ako ang maihawak ng bakal na panghampas na tatamaan ka. Pinaarte kita. Pinaabala kita sa iba. Doppelganger. Pero sa ganitong antas, dapat ay makaka-relate na rin, di ba? Hey, ikaw yan, kapatid kong si Haru. Kamusta, hahaha. Si Mao Sheng-er, di ba? Maghintay ka sa akin. Nandito ka na. Siyempre, saan pa ako pupunta? Naghintay ka sa akin dito buong gabi. Tara na. Bumili tayo ng makakain. Malapit nang magsikat ang araw, Jithen. Magandang umaga. Talagang masigla kayong dalawa. Ang aga niyong gumising. Dapat lang sabihin. Talagang hindi matatawaran ang kalidad ng tulog mo. Salamat, Ate Minu. Mukhang may nanggugulo na. Ah, hindi ito tungkol sa nanggugulo. Ano bang na-miss ko? Mao Shansek at ang lalaking nakaputi. Walang awa sa mga lobo. Nahuli ang alang na papunta sa akin. Protektahan ang Minu at ang mga taga-baryo. Hindi ako natatakot, kaya ko ring makipaglaban. Unahin muna itong sinasaktan bago ang iba. Narito na si Lei. Sobrang lapit na. Anyway, ganyan lang ang Mao Shansek. Mag-ingat ka, Daoist. Anong balak mo, Alang? Taoist, ito na ang sinasabi ko sa iyo. Isang kapangyarihan na hindi ko rin alam. Alainan. Ito ay ang tunay na araw.
1 minuto lang ay sapat na. Medyo interesante. Mukhang ikaw na nga. Hindi pa ba tapos ang sinulid? 5 kulog na batas. Hindi mo na kaya. Hindi pa 1 minuto ah. Ala. Buti na lang may hininga pa. Patay na ba ang liwanag? Kung hindi ito mamamatay, makakapag-ulat tayo sa pulis. Sa 5 talisman, 3 yata ang tumama sa kanya. Talaga bang may alamat ng hari ng tiyaga sa palo? Kung ganoon, anong maliit na nilalang? Bagaman gusto ko nang hilahin ka pa uwi ngayon. May isang bagay pa akong hindi natatapos. Ikaw ba ay tauhan ni Chun Wen? Bakit? Wala lang, iniisip ko lang na mas magaling ka kaysa sa kanya. Bakit hindi mo naisip na magtrabaho ng mag-isa? Kalokohan, si Chun Wen ay mahalaga sa akin. Parang pamilya at kaibigan. Parang kapatid. Kayong lahat, madaling magalit. Sige, tama na ang usapan. Wala rin akong gana. Mabilis ang tapusin na ito. Walang silbi ang maraming salita. Napansin kong mahilig kayong maglaro ng turn-based. Huwag tayong magmadali. Agad kitang ibababa para makilala sila. Bakit ang lakas mo? Huwag mo nang alalahanin ang mga bagay tungkol sa daan. Basta't nandito ka na. Napakapangit ng kalidad ng mga armas ninyo. Tinamaan lang ng ilang beses ng kahoy na espada, malapit ng mabali. Kaya bangang nagpapalakas ng tira. Kailangan pang humiram ng lakas sa akin. Hindi ba nakakahiya? Paano mangyayari iyon? Kapatid, hindi pa tapos ang laban. Wala nang ang armas. Magsimula na. May paraan akong hindi na kailangan ng espada. Ayos, hindi ko akalain na isa ka palang matatag na lalaki. Mukhang may hindi ka naintindihan. Wala akong gamit na armas. Pero gumagamit ako ng mahika. Bumuka ka na. Wala na akong oras para sa iyo. Kailangan bang buhatin ang isang sako ng bigas pataas ng ilang palapag? Bata, Sabi ng mga matatanda, tulungan mo ako, ayos na ito. Mino, kumusta ka? Ayos lang ako, hindi naman malala ang sugat. Pero mukhang hindi pa nagigising si Alang. Walang anuman, natutulog lang siya. Ang kabataan ay maganda. Ayos lang pero ang nayon. Basta't nandyan pa ang mga kababayan. Muling itatayo ang bahay, kaibigan. Huwag. Dapat lang. Dapat nandyan na ang Yuanfu Village. Bakit ganito? Ang ulap na ito ay mailason. Ito ba ang gawa ng mga multo? Malapit na sa katotohanan. Mahal na guro. Ikaw ba ay isang guro ng Maoshan? Pakiusap, iligtas mo ang aming nayon. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Una, ibigay mo ang mga pildoras na ito sa lahat. Salamat, mahal na guro. Mas gumaan na talaga ang pakiramdam ko. Lolo, ano po ba talaga ang nangyari? 7 araw na ang nakalipas, biglang nagkaroon ng hamog sa likod ng bundok. Tuwing dapit hapon, pinakamakapal ito. Ang mga mangangalap ng halamang gamot sa baryo namin ay natatakot ng umakyat ng bundok. Siguradong may kakaiba sa bundok. Ang lason na ito ay para lang sa mga ordinaryo. Tao ang tinatamaan, aakyat ako ng bundok. Mainong, manatili ka sa nayon. Protektahan ang mga taga-nayon at si Alang. Sige, mag-ingat ka rin. Wawa, huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Ang ulap na ito ay parusa ng Diyos sa ating nayon. Tiyak na nasira natin ang kalikasan. Nagalit ang Diyos ng bundok, hindi dapat mag-isip ng walang kabuluhan. Kung mahilig ka talagang humithit, damihan mo na ngayon. Hindi ka na makakahitit mamaya. Ay, sinabi ko na dati. Sa mga peste, meron pa palang ganitong klase ng hayop. Siguradong buo ang katawan mo. CJ. Ayos, makapal ang balat. Siguradong masarap ang laman. Hahaha, hindi pwede. Kung hindi ka gagalaw, hindi na magiging matigas ang laman. Sandali lang. Ay.
Ganito ang gawin mo, Palm Thunder. Talagang matigas nga. Dahil sa pass, lahat ng depensa ay naipon na, di ba? Gustong tumakas para iwasan ang hapunan. Diyos ko! Halika, mabait na bata. Ay, huwag kang malikot. Sandali lang, matatapos na. Buong lakas ang kidlat sa palad, hehe. Alang, gising ka na. Ate Mino, mabuti at gising ka na. Nandito na si Haosheng. Hey mga bata! Nandito na ang nakatatandang kapatid na lalaki, naghunting. Ngayon, ang hapunan ay bullfrog. Sobrang kasalanan ito. Oh, Diyos ng bundok. Kung nakita niyo man siya habang buhay, anong hitsura niya? Hindi sana kayo tumawag sa kanya bilang Diyos ng bundok. Ayos na, halos oras na. Kayo, dalhin niyo sila sa akin. Isang grupo ng mga walang alam. Hey! Kain na tayo. Kuya Chunwen, nandito na ang lahat sa teritoryo ko. Bakit di tayo mag-enjoy? Mauna ka na, titingnan ko muna ang sitwasyon. Susunod na lang ako. Ay naku, ang mahal kong Kuya Chunwen. Sa dami ng taon, ikaw pa rin ang pinakamarunong magpasaya sa akin. Hahaha, Ginoong Xiawen. Puntahan mo at ilayo ang manghula. Basta patagalin mo lang. Opo, hahaha. Halika, uminom tayo ng tubig. Maginhawa ang Yuanfu Village. Nandyan lang ang ilog. Wow, salamat, at Minu. Tama lang, nauuhaw ako mula sa ehersisyo. Aking apo. Ano bang nangyari? Ano bang nangyari sa matandang punong baryo? Hindi rin namin alam ah. Nagising ang lahat at uminom ng tubig. Hindi nagtagal, ganito na ang nangyari. Buti na lang, hindi kami uminom ng tubig. Mga mangingisda, basta't mapatay nyo ang paring ito sa loob ng 5 minuto. Maaari kong iwasan ang lason para sa inyo. Sabi ko na nga ba, nandito lang siya naghihintay sa akin. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit ng taong daong kahapon. Para patayin ang Diyos ng bundok. Ngayon, dumating na ang ganti. Patayin siya, kalokohan. Ibig sabihin, ang halimaw at ang taong ito ay magkasabwat. Hindi talaga siya Diyos ng bundok. Huwag kayong magpalinlang. Sige, mag-ingay kayo, kasama rin yan sa oras. Huwag ka nang mag-abala. Wawasakin kita. Hindi aabot ng 5 minuto. Kung kaya mo, subukan mo. Uy, matigas ang dila mo. Mas magaling ka kaysa sa mga katrabaho mo. Sabi ko na, bakit ang taas ng kumpiyansa mo? Ngayon, speed type na isda ka. Alam ko namang hindi ka kasing bilis ko. Magaling, napagalit mo ang isang lalaking leon. Menwa alang. Bantayan ninyo ang mga taga na yon. Babalik agad ako. Kung matapang ka, huwag kang tumakbo. Sayang, hindi kasing sarap ng palakang baka. Pero mataas pa rin ang kalidad ng protina nito. Malutong na manok na mailasa. Ano? Sige, makakapagsalita na tayo ng maayos ngayon. Sino ang nagpadala sa'yo? Hahaha, natapos ko na ang misyon ko. Nagsimula na si Ginoong Xiawen. Hahaha, si Ginoong Xiawen. Hahaha, hehehe. Maliit na lobo, wala na ang tagapag-alaga mo ngayon, di ba? Maliit na lobo, sumama ka sa akin. Nag-iisa ka lang, hindi mo rin naman magagamit ang perlas na yan. Huwag kang umasa, Dithi. Hindi na ito nakadepende sa inyo, mag-ingat kayo. Interesante ito, ah. Ano sa tingin mo, hahaha? Nawala ang maliit na fox. Kahit na magkasama kayong dalawa, hindi nyo ako kayang talunin. Huwag kang umasa na hindi mo ako kailangan. Ayokong patayin siya. Hahaha, sana noon pa ito ginawa. Mababawasan pa sana siya ng isang palo. Sabi ng Ginoo Guji, huwag makialam ang mga bata kapag nagsasalita ang matatanda. Wala siyang opinyon. Mayroon ka pang opinyon. Hehehe, sandali lang. Anong sinasabi mo, ang ganitong anyo ay itinuturing na passive release? Paano mangyayari iyon? Paano mangyayari iyon, napakalaki ng mundo? Kayo'y mga langgam, parang palaka sa ilalim ng balon lamang. Nagmamagaling. Panata ng apoy na dragon. Napakaliit na kakayahan lang ito. Nakakainis.
Sheng-er, sa wakas ay nakauwi ka na. Iiwan ko na sa'yo ang natitira. Ano, pagkatapos manakit ay aalis ka na lang. Haha, hindi ba't si Daodang ay gumanti rin naman? O, tingnan mo, naibalik ko na. Tuloy mo lang ang panonood. Subukan mo rin ang set meal na tinikman ng kapatid mo. Pinayagan kitang magpanggap na matalino. Pinayagan kitang magtago sa likod ng iba. Pinayagan kitang manakit ng mga tapat. Nandyan na naman ang mga kopya. Sinabi ko na sa'yo, hindi basta-basta ang grupong iyon. Hindi ka pa naniniwala. Ngayon, naniniwala ka na. Ang karanasan ay nagdadala ng tunay na kaalaman. Yethwe, ngayon alam mo na, anong silbi nito. Nawala na ang kalahating buhay ko para sa kanila. Grabe, mas matindi pa yung natamo ko noon. Huwag ka nang magbiro. Tayo ngayon. Kuya, huwag kang tumawa. Bunso, ikaw na ang magsalita. Anong bagay ang kailangan ng pulong sa Chinese? Dapat ay tanungin ka tungkol sa issue ng iyong fire spirit pearl. Mag-ingat ka at sabihin mo sa akin. Talagang salamat sa iyo. Yethwe, kahit na minsan matalas ang dila mo. Pero kung ikukumpara sa mga iyon, mabuti ka na. Ano ang pakiramdam mo? Noong nakaraang beses, nahimatay ka ng ilang araw. Ngayon, nagising na ako sa loob ng wala pang isang oras. Hindi na ako kasing pagod tulad ng dati. Siguro, dahil hindi ko sinadyang gamitin ang kapangyarihang ito. Pasensya na, hindi ako sapat na malakas. Kaya ka napunta sa panganib. Pareho tayong hindi sapat na malakas. Kung hindi lang sana may sariling kamalayan ang kapangyarihan sa loob ko. Ngayon, talagang masama na ito. Talagang hindi kayo ang nagpaliban ng ganito katagal. Ngayon, anuman ang mangyari, hindi ko na maabot ito. Talagang hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Walang anuman, Kapitan, ito ay dapat naming gawin. Ayos na, muli tayong may kapayapaan dito. Ilang araw na kayong kasama ko. Maaari ko nang sabihin sa inyo, ang dahilan ng pagbaba ko sa bundok ay upang protektahan ang mga nayon na ito. Mula sa pinsala ng mga salot, nabanggit ko na rin sa iyo, Daozhang, na ako ay bumaba upang mahanap ang aking alaala. Kailangan kong pumunta sa Huayang Village at humingi sa mga taga roon na gumawa ng elixir para sa akin. Nagsimula ako para makatakas. Ngunit ngayon gusto kong umuwi at kunin ang Fire Spirit Pearl para palakasin ang aking lakas at makatulong sa inyo. Sige, lahat ng lugar na sinabi ninyo ay daan ko. Sasamahan ko kayo upang makamit ang inyong mga hangarin. Sige, umalis na tayo patungo sa susunod na nayon. Sige, sana'y magtulungan tayo ng mabuti. Tara, umalis na tayo. Uy, hindi ba ito si kapatid Xiawen? Ilang araw lang tayong di nagkita, ang laki ng pinagbago mo. Ha 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 ha. Ikaw talagang matanda ka. Matagal na rin tayong hindi nagkita, kayong tatlo. Pero mukhang dalawa sa inyo ay hindi maganda ang pakiramdam. Hindi mo na kailangang alalahanin yan, bata ka. Ay naku, Kuya Chon, anong sinasabi mo? Nagmamalasakit din ang nakababatang kapatid sa kalusugan ng mga kuya. Tulad ng sa iyong likod. Sige, magalit ka na. Lahat kayo, umupo na. Itong napakalaking silid ay parabang para sa inyong pagtatalo. Inutusan kayong mangolekta ng mga espiritual na perlas. Parang umuulan o bumabagsak ang hangin. Sino ba sa inyo ang hindi ako tinawag para magpunas ng puwet? Ang Wood Spirit Pearl ay tumubo sa isang matandang puno, hindi mo man lang pinansin. Ang 3,721 ay puro lason lang. Halos napatay mo na ang puno. Sumabog pa ang Spirit Pearl. Ang Earth Spirit Pearl ay inilagay lang sa isang maliit na dambana. Ikaw, ilang buwan ka nang nagdadaoist apprentice. Tapos sasabihin mo sa akin na may matinding depensa ka. Sa huli, wala nang bantay doon. Ang mga bantay ng higanting isda sa Tianmu Lake ang nagbabantay ng Water Spirit Pearl. Nilamig mo ang lawa ng 1 minuto. 3 buwan mong hinukay ang perlas. Sa huli, sumigaw ka pa na kunin ang Fire Spirit Pearl. Halos natalo ka pa nila. Kailangan ko pang personal na tumulong. Sa huli, nabigyan pa sila ng pagkakataong ay selyo ka. Paano ko mabubuhay muli ang sinaunang Diyos kasama kayo? Paano ko mapag-iisa ang buong mundo? Nasaan na ngayon ang Soro na iyon? Kasama siya ng isang maosyan na pari at isang natitirang kaluluwa ng araw.
Natitirang kaluluwa ng araw. Mukhang masyadong malaki ang galaw natin dati. Mukhang magaling ang paring iyon. Nagkamali kami. Hahaha, nagkamali kami. Kailangan lang mag-practice. Huwag maghanap ng dahilan. Ginoong Rongwen. Handa akong tumulong sa inyo na hulihin ang asong lobo. Pwede ang mga alagad ng Maoshan at ang mga nalalabing kaluluwa ay huwag nang alalahanin. Dapat buhay ang mga fox. Walang problema. Nandyan na ang Noyu Village. Sinasabi na sikat ang pondang paglinis ng isip dito sa nayon. Narinig ko na sinabi ng leader ng grupo. Ang tubig ng pond ay makakapagpakita ng nakaraang buhay. Nililinis ang mga hindi ka nais-nais na isip. Maraming mga monghe ang dumarayo dito dahil dito. Napakakamangha-mangha. Kailangan talagang makita ito. Narinig ko na ang tungkol sa pool of heart washing. Bilang isang tao mula sa Maoshan, hindi mo alam ito. Sino ba ang nagmamalasakit? Baka nabanggit ito ng tatay ko. Hindi ko lang naalala. Nandito ba kayo para maglibang? Gusto mo bang tikman ang aming halamang tsaa dito sa baryo? Salamat kababayan. Hindi po kami mga turista. Isa akong Maoshan na pari. Itong dalawa ay mga kasama ko. Nandito kami para maglagay ng depensa laban sa mga masasamang espiritu ng salot. Kamakailan lang sa baryo. Mayroon bang mga kakaibang nangyari? Pwede nating unahin na lutasin ito. Ikaw pala ay isang Daoist master. Anong kakaibang ginagawa ng mga Daoist? Ang pinakakakaiba ay ang pagdating ninyong mga Peking Daoist dito. Mga Daoist para ng Maoshan. Akala nyo ba tanga kaming mga ordinaryong tao? Taon-taon naloloko. Kayong tatlo, isang bata, isang dugyot, isang mukhang hindi tao. Tapos sinasabi mo pang isa kang pari Taoista. Kuya, ikaw at kayong tatlo, makinig kayo. Unahin ninyong pumunta sa linisin ang puso pool para ayusin ang problema. Bago kayo magkunwaring kumakain at umiinom dito. Hindi na kailangang maging komplikado. Hayaan mong ipakita ko muna sa iyo. Bago natin ayusin ang problema. Ano? Tama na, nagkamali ako, Ginoong Daan. Huwag mo akong patayin, Ginoong Daan. Ang Peking Maoshan ay napakaastig at maganda. Pero sa totoo lang, mahina sa loob. Kung may makilala pang nag-aangking alagad ng daan, tandaan mong hayaang ipakita niya muna ang kanyang kakayahan. CJ. Salamat, Ginoong Dao. Pasensya na, mga Ginoong Dao. Naiinis din ang kapatid ko sa mga manloloko. Huwag niyong isama sa puso. Walang anuman, kababayan. Wala rin kaming masamang intensyon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang problema. Lumamig ang tubig sa linisan pool. Dati, mainit-init pa ito. Ngayon, sobrang lamig na parang nag-ielo. Wala nang gustong lumapit. Walang anuman, kababayan. Tingnan muna natin. Iba ang temperatura nito Magyelo ka, magyelo ka. Hehehe, hintayin mo ang pagbalik ng hari. Makakasama ko na ang hari. Hahaha, ay naku. Hindi ko rin naman iniiwasan ang tao. Talagang ito na ang pinaka hindi profesional na salot na nakita ko. Oy, ang lamig-lamig, may tao pang umaakyat. Tamang-tama, makakasama ko na maglaro. Alang menu. Defrost ang tangke. Ako ang kalaban mo. Kayo ay mga tao ng daan. Mas tama sigurong sabihin. Ako ay tao ng daan. Iguhit mo para sa akin. Naku, hindi pwede. Huwag magmadali, magandang babae, pag-usapan natin ang iba pagkatapos mo. Huwag kang lumapit. Sige, bumalik ka. Sa wakas, tapos na ang pagod. Ano ito, parang pinipigilan ako ng pool na ito. Baka nga sabihin mong ikaw ay peke. Kitang-kita namang may kasama kang malakas na tao. Kung hindi niya kayang pigilan, ikaw pa kaya. Nakakainis, hindi mo ako pwedeng patayin. Kung mamatay ako, hindi ka pa kakawala ni Ginoong Dongwen. Hahaha, ayos lang. Bilisan mong tawagin siya. Kung hindi siya darating, anak siya. Yan Feng Ti.
Anong hitsura mo, may natira pang tao sa'yo? Pumunta ka sa paliguan ng puso at hanapin mo ang dahilan. Ha 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 ha. Salamat sa inyo. Anong nangyari sa kanya? Natagpuan siya ng paliguan ng puso ng kanyang tahanan. Ay, utang na loob. Bakit ako bumabahing? Nako, saan ko hahanapin yung tatlong iyon? Mahal na hari, may magandang balita ako at isang masamang balita. Sabihin mo muna ang magandang balita. Nahanap ko na po ang kinaroroonan ng target. Nasa Barangay Renyu sila. Barangay Renyu. Hindi ba't doon ko pinili noon para kay mahal na Reyna? Maganda naman pala. Ang masamang balita, sina Binibining Suan at yung dalawa. Wow, mahal kong sinta. Parang kinukuha mo ang buhay ko, pari. Ang sakit nito. Ikaw si Mao Sheng, di ba? Ikaw si Ren Yuchun, di ba? Sisiguraduhin kong hindi nyo kakayanin ang mga mangyayari. Anong klaseng panahon ito? Mukhang hindi mabuti ang dumating. Makinig kayong lahat. Maliban sa fox na iyon, walang dapat makaligtas. Tulad ng dati, si Mino ang magbabantay. Kababayan. Alang, sumama ka sa akin. Parang hindi gaanong malakas ang mga akrobat na ito. Huwag maging kampante. Hanapin natin ang pagkakataon na direktang pumunta sa malaking tao doon. Pugutan sila ng ulo. Sige, makikinig ako sa utos mo. Parang ikaw na ang matanda. Huwag siyang hayaang makalapit, matapang ka. Ikaw ba ang nalalabing kaluluwa ng araw? Sino ang makakaintindi sa sinasabi mo, halika na? Haha, mukhang hindi ka naman ganoon kahusay. Talagang kailangan kong seryosohin ito. Mula nang huli akong magbago ng hindi ko alam. Nararamdaman kong mas kontrolado na ang kapangyarihang ito. Salamat sa kanya. Ngayon, hindi na problema ang buong lakas ko sa isang suntok. Paano mangyayari iyon? Sabi ni Ginoong Xiawen, isa ka lang kaluluwa na natira. Pasensya na, makikiraan lang. Hahaha, albularyo ng Maoshan. Anong halaga ng iyong kapangyarihan? Basta't nakatago ako sa aking sariling yelo na ilusyon. Hindi mo ako kailanman masasaktan. Madali lang, sisirain ko lang ang iyong ibon na ilusyon. Ano, sabi ko, batang Ginoo. Ayaw ko nang maghanap. Ayos ah. Sumpa. Huwag magmadali, simula pa lang ito. Hayaan mong makita kung saan ka nagtago, matandang lalaki. Nakita na kita. Sira ang ulo mo. Ikaw, darating ang araw na magbabayad ka sa mga ginawa mo. Mukhang dati ay napaka-ambisyoso mo. Direktor, nalasing ako. Kung nalasing ka, humiga ka na lang. Kailangan mo pa akong anyayahan. Ay, kailangan mo pang lumaban ng kaunti. Isang maliit na monghe. Huwag kang masyadong lumabis. Saan ako lumabis? Ano bang gusto mo? Bigyan mo ako ng pabor. Paalisin mo na ako, haha. Hindi ka makaalis, hindi ka makaalis. Mukhang naubos na ang isip mo. Nagsasalita ka na ng kalokohan. Kung walang awa, huwag mo akong sisihin sa kawalang utang na loob. Sa tingin ko, nagkamali ka ng isang bagay. Hindi tayo kailanman pantay na kalaban. Kundi relasyon ng manghuli at biktima. Ay, mas maganda ang pakiramdam ng kamay na ito. Totoong katawan, di ba? Tama. Ako ang totoong katawan. Isang buhay, totoong katawan. Mas maganda nga. Ang binabanatan ko ay totoong katawan. Ay grabe, hindi ko akalaing isa ka palang butiki. Hindi nakikinig sa matatanda. Nasa harap ang kapahamakan. Ngayon, hindi na makagalaw ang ibabang bahagi ng katawan. Maging tapat ka na. Tumahimik ka na. Ginoo Dongwen. Sa ganitong sitwasyon, dapat tumahimik. Mukhang may iba pang tao dito. Huwag ka nang maingay. Dongwen, hindi ko inasahan na ikaw pala ang pinakanakakahiya. Mamaya, bumalik ka agad sa kuweba at mahiga ng maayos. Opo, Little. Umasa sa inyo ay puro aksaya lang ng oras. Tingin ko, mga 2 araw pa at mababasag ko na ang selyo. Si Yawen, bumalik ka agad sa lugar ng selyo para magbantay.
Ibibigay ko sa iyo ang 2 general ng hangin at kidlat. Bantayan mong mabuti ang lugar. Ayos na. Umalis na kayong lahat. Maraming salamat, mga alagad ng Diyos. Sa ganitong malaking krisis, kung wala kayo, baka hindi kami ligtas. Maliit na bagay lang ito. Nakakahiya naman, mga alagad ng Diyos. Sa susunod, tiyak na magiging maingat ako sa aking mga salita at kilos. Dito, humihingi ako ng paumanhin sa inyong 3. Walang anuman, kaibigan. Alam din namin na hindi ka masamang tao. Sa susunod na makatagpo ng peking monghe, kailangan talagang bumangon at lumaban. Tiyak na gagawin ko. Sobrang pagod na ako. Parang ilang araw na akong naglalakad-lakad sa iba't ibang lugar. Ito ang monghe na bumababa ng bundok. Ito ang tungkulin. Kahit na milyon-milyon, ako'y magpapatuloy. Siguro ganito ang pakiramdam, huwag kang gumalaw. CJ. Lumabas ka na. Kakatapos lang na madisable ang iyong katrabaho. Ang bilis naman, hindi ka pa rin sumusuko. Talagang magaling ang daozhang. Kakagayaan ko lang ng matuklasan na ako. Nakakatakot talaga. Tieti-tieti, sapat na ang usapan. Mabilis tayong kumilos. Hindi ako nandito para makipaglaban. Nandito ako para sumuko. Sa hangsaw, sa iyong presensya, alam kong ikaw ay nasa antas ng mga opisyal. Sabihin mo muna kung ano ang iyong sinseridad. Nandito ako para magbigay ng impormasyon. Sa loob ng 2 araw, aalisin ng Zhongwen ang selyo ng Honghu tribe. Kukunin ang Fire Spirit Pearl. Anong selyo? Ngunit ito ay pinakawalan ng lahat sa pamamagitan ng kanilang buhay. Paano mangyayari iyon, maliit na fox? Sobrang mali ang pagtingin mo kay Zhongwen. Huwag sabihin na ang nakatali ay ang Fire Spirit Pearl. Kahit na ang buong angkan ninyo ay ihiwalay siya. Kaya niyang buksan ito. Gaano katagal ang pagpunta ni Mino sa bahay mo? Pinakamabilis, 3 araw. Bakit kayo nagpakasakit na mangalap ng mga espiritual na perlas? Para sa pagkakaisa ng mundo. Kayo ay nagkakaisa sa mundo. Huwag mo akong patawanin. Ang antas nyo ay nahihirapan na sa Gnanthid. Hindi tayo ang may kontrol sa mundo, kundi sa pamamagitan ng 5 espiritual na perlas. Tatawagin ang isang Diyos para tulungan tayong makamit ang layunin. Anong Diyos? Ang mga sinaunang Diyos ay natutulog sa lupa na ito ng libu-libong taon. Sila ang pinagmula ng lahat ng ating mga sakit. Salot ng Diyos ng mga stock. Mukhang hindi maganda ang tunog nito. Bakit mo sinasabi sa amin ito? Tinutulungan naman namin silang kunin ang mga espiritual na perlas. Ang muling pagbuhay sa Diyos ng mga stock ang pinakamagandang solusyon, hindi ba? Sa totoo lang, hindi ako naniniwalang makokontrol ang Diyos ng mga stock. Hindi makatotohanan ang planong ito. Kaya pinili kong iligtas ang sarili ko. Hiling ko lang na sa oras ng pagsasara, pagkalooban mo ako ng buhay. Pag-usapan na lang natin yan mamaya. Unahin muna natin ang mga mahalagang bagay. Lumapit ka, Menola. CJ. Tara, kunin natin ang mga bagay para makabawi tayo sa kanila. Malapit na tayo pagpasok. Sandali lang, may daganang pumasok. Kahit na sinabi ko na ito ng maraming beses. Ngunit, Ginoong May ate, kayo na ang mauna. Ako ang haharang sa kanya. Walang pero-pero, mabilis. Walang tumatakbo. Sa halip, papunta siya sa akin. May interes, sabihin mo ang pangalan mo. Tawagin mo na lang akong Alang. Akala ko kung sino ang matibay. Isang maliit na walang kwentang tao pala. Hindi pa tapos. Paano mangyayari yon? Yesi, kahit anong lakas mo, hindi sapat para makakagat sa akin. Bata. Ito ay para ipakita sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan.
Ah, ah. Ha ha ha. Magising ka. Ikaw ay ako at ako ay ikaw. Gayon din, ikaw ay ako. Naiintindihan ko na, susunod ba ay kailangan nating makipaglaban. At pagkatapos ay ipinapangako ko sa iyo na makakakuha ako ng malaking kapangyarihan. Nakarating na tayo sa bahaging ito, di ba? Hindi mo na kailangang magpasalamat. Katulad mo rin ako. Hinahanap ko rin ang tunay kong pagkakakilanlan. Iisa ang layunin natin. Kaya ang ibigay sa iyo ang lakas ay hindi problema. Kahit na, hindi ko alam kung bakit tayo nagkita sa ganitong paraan. Pero kapag nakuha mo na ang aking kapangyarihan, huwag ka nang matalo muli. Ayos, mahusay na bata. Tulad ng impormasyon, talagang may nakatagong aspekto pa. Natapos na ang palabas. Hayaan mong subukan ko kung gaano kakabiga. Nye. Walang pressure, ang magbago ay talagang masaya. Ano bang hirap ang dinanas noon? Nandito lang. Dito mismo. Iyan ang altar ng selyo ng Fire Spirit Pearl. Pupunta na ako para buksan iyon. Sa oras na ito, ikaw na ang bahala. Kampante ka na sa akin. Sige, bilisan mo na. Yo, bakit hindi ka nagpaalam pagdating mo sa bahay? Dapat sinabi mo sa akin ng mas maaga. Para makapaghanda ako ng maayos para sa iyo. Hindi natin alam kung kanino talaga ang bahay na ito. Pero mukhang nag-aasikaso ka naman ng mabuti. Osheng, huwag kang masyadong mapaghimagsi. Sa pagkakataong ito, tiyak na matatalo ka. Kung kaya mo, maari kayong subukan. Bagong bagay pa. Mahalaga ang yaman, Itsan, may katumbas na halaga ang bawat bagay. Ang mga kaalaman na ito ay mas masakit kaysa sa pamalo ng mga multo. Matalas ang dila. Ah, ah. Ah. Hindi ito makatuwiran. Dumating ka sa tamang oras. Ito si Yuxulin. Ito ako. Nandoon ang templo, hindi ba? Ayos na, matandang fox. Maging maingat ka at umalis ka na ng maaga. Ilang benepisyo ang ibinigay sa inyo ng Diyos. Nakarapat-dapat sa ganitong pagsusumikap. Ang pagbabantay sa Fire Spirit Pearl ay tungkulin ng aming angkan sa loob ng maraming henerasyon. Kung nais mo ang Fire Spirit Pearl, kailangan mong dumaan sa aming mga katawan. Ganun kadali. Maya makes you. Mabilis, selyuhan mo na. Ang espiritu ng perlas ay lolo. Mabilis, tumakas ka na. Anong selyo? Mabilis, umalis ka dyan. Sama-sama tayong magtagal hanggat maaari. Miss, umalis ka na. Kahilahilakbot na apoy ng dragon, sumisipsip ng kalaliman. Huwag, hindi. Ang mga inapo ng aming lahi ay pumasok sa mga hadlang na itinakda ng iyong mga magulang. Bakit? Upang pigilan ang mga salot na makuha ang iyong kapangyarihan sa pagwasak ng mundo. Hindi iyan ang totoo mong nararamdaman. Ang tinatanong ko ay ikaw, hindi ang buong sangkatauhan. Ikaw, inapo ng mga agila. Ano ang gusto mo? Takbo ng takbo ang alipin. Kailangan ko ng lakas. Gusto kong maging isa tayo. Gusto kong maghiganti gamit ang sarili kong mga kamay. Para sa aking ama, ina at lolo. Para sa 137 buhay ng buong angkan ko. Tama, ito nga iyon. Pinrotektahan ang aking lahi ng mahigit 100 taon. Ang mga inapo ay dapat maging ganitong ligaya at may dugong mabangis. Mabuting bata. Ang iyong mga hangarin ay aking tutuparin. Ang mga magulang at lolo't lola, hindi ba't sila inagtupad ng kanilang tungkulin? Bakit mas mababa pa ito kaysa sa nakaraang pagkakataon? Pwede bang huwag mo akong bigyan ng pabor? 3 tao, huwag kayong magyabang. Huwag ninyong isipin na hindi namin ito nakita.
Isang laban sa tatlo, hindi mo kayang lutasin ito sa maikling panahon. Sabi mo nga, maikling panahon lang ito. Kaya kong makipagsabayan sa inyo buong araw. Bakit ganyan si Mimi? Nakasuot din ako ng damit ngayon. Haha. Hindi. Nais ko lang malaman kung paano pumasok ang laki ng pagbabago. Oh, ito ba? Dahil ito ay dapat na pinagsama sa Fire Spirit Pearl. Anong ibig sabihin ng pinagsama? Literal na kahulugan. Dapat nang magbayad 6 yawen. Ha. Saan kayo gustong pumunta? Pagdaan ninyo sa akin, saka tayo mag-usap. As at the sun. Medyo mahirap ang isang laban sa tatlo. Isang laban sa dalawa, hindi naman mahirap. Nakakainis, paano mo nagawa yon? Hindi mo kailanman maiintindihan. Alam ko lang na aalisin ko siya mula sa katawan mo. Pagsunog ng apoy sa kaluluwa. Anong apoy ito? Bakit ganito? Naisip mo ba ang araw na ito nang puksain mo ang buong lahi ko? Pakiusap, patawarin mo ako. Ayaw ko na ng Fire Spirit Pearl. Ayaw ko na. Madali lang ang patawarin ka, pero ibalik mo ang buhay ng mga tao sa lahi ko. Hindi pa ba sila dumarating? Kung hindi, bumaba ka at magluto para sa kanila. At hindi na kita pwedeng pasakitan sa hinaharap. Gusto ko pang mabuhay ng ilang taon. Hindi naman. Hindi ako aabot sa inyo. Sige na, sige na. Salamat sa pagod. Ginoong May, pwede na ba akong tumigil? Hindi pwede. Pero hindi pwede. Pero pinapanood ka ni Alang. Mi at Minu. Alang, kailan ka pa dumating? Alanan, noong una mong tinanggihan na patigilin si Daoxiang. Hindi Alang, tumakbo ka na. Kailangan ko rin bang tumakbo? Walang silbi, hindi lang nakuha ang Fire Spirit Pearl. Nawala pa ang mga sundalo. Pati ang sariling kaluluwa ay naubos ng 2/3. At yung isa na naparalisa sa kalahating katawan. Talagang kayo ay isang pares ng dragon at ibon. Dalawang tanga. Ano ang nangyari sa iyo? Kaibigan, dapat ay nag-isip ka na. Ang apoy na espiritu at ang maliit na fox ay naging isa. Hindi mo na maipon ang 5 espiritu na perlas. At saka, ang mga tao mo. Walang silbi ang magpaliwanag. Sabihin mo sa akin ang plano mo. Guro, saan tayo pupunta ngayon? Yitsad, ayon sa direksyon. Dapat na tayong pumunta sa Barangay Huayang. Talagang napakaganda. Si Alang ay talagang hindi madaling naglakbay. Sa wakas, narito na tayo sa ating destinasyon. Walang nagsasabi na hindi madali para sa akin Sa wakas, natapos na ang problema sa Barangay Huayang. Kumpleto na ang misyon ko sa pag-akyat mula sa bundok. Mao Sheng-er, babalik ka ba sa bundok? Naiintindihan ko na. Ganda ng ate. Ayaw ko talikuran ang Daoist. Wala akong ganun, hahaha. Sa wakas, nandito na. Sa wakas, nandito na sa Huayang Village. Kayo po ba ay mga Daoistang pari? May kailangan po ba kayo dito sa aming baryo? Huwag na kayong mag-alala. Tara, tanungin natin ang mga taga rito. Ako po ang may kailangan. Nais ko sanang hilingin at tulungan ninyo akong gumawa ng pil ng nakaraan at kasalukuyang buhay. Ano ang pil ng nakaraan at kasalukuyang buhay? Iyan ay sinaunang reseta. Ngayon ay may mga tao pang nakakakilala. Nadiskubre ko rin ito sa hindi inaasahang pagkakataon. Kaya't nagpunta ako na may pag-asang subukan. Ang pamana ng ating mga ninuno.
Magandang bagay na may nakakaalala, ngunit sayang. Kumusta ka, kaibigan? Ama, mga guro. Tulungan niyo po kami sa barangay Huayang. Hindi ko alam kung bakit. Isang buwan na ang nakalipas, biglang sumiklab ang salot sa nayon. Walang anuman sa mga gamot ang umuubra. Hanggang ngayon, ilang dosenang mga taga nayon na ang namatay. Pakiusap, tulungan mo kami, Ginoong Dao. Huwag kang matakot, kaibigan. Dumating ako para sa bagay na ito. Pumunta. Ah, guro, mas komportable na ako. Salamat, guro. Ayos na, gamot sa sakit. Balik tayo sa usapan. Tungkol sa elixir ng nakaraan at kasalukuyan, madali lang yan. Mga guro, sandali lang. Aalis muna ako, babalik din ako. Tatay, ang likod nyo. Talaga namang hindi ka nagkamali sa iyong sarili. Sumuko na kayo, mga kaibigan. Hindi nyo kayang gumawa ng elixir. Ano ang ibig sabihin ng sinasabi ng taong ito? Ang elixir ng buhay sa nakaraan at kasalukuyan ay nangangailangan ng isang sinaunang gamot. Tawag dito ay buhay na ginseng. Sa lumang kagubatan ng mga halamang gamot sa likod ng bundok lang meron yan. Pero matagal nang inangkin ng isang makapangyarihang tao ang lumang kagubatan ng gamot na iyon. Hindi kayo makakadaan doon. Nakakatuwa hanggang ngayon. Wala pang lugar na hindi ko kayang pasukin, ako si Mao Shenger. Kukunin ko ang karayom na bumabalik ng kaluluwa. Sinabi lang ng mga taga-nayon na may makapangyarihan doon. Pero hindi naman nila sinabi kung sino o ano talaga iyon. Ano siya? Tayo tatlo ay magsasama. Saan ka makakahanap ng kalaban na kayang makipagsabayan? Mga kaibigan, mag-ingat sa harap. Talagang may isang malakas na presensya dito. Talagang kakaiba. Ang lakas na ito. Hindi ito nahuli sa mga pinuno ng mga pesting iyon. Pero parang may mali. Yung grupo ng mga tao. Bakit sila nag-set up ng base dito? Sa ganitong lugar. Hindi ba't? May mga lihim silang itinatago dito. Nakakonect na. Kung ganun, kaya't hindi natin sila dapat pahintulutan na makuha ang gusto nila. Ah, hindi ko inasahan na magiging ganito ang sitwasyon. Paano nangyari yon? Sadyang naglabas ako ng pheromone na nakakaakit. Bakit nakapasok pa rin kayo? Pheromone na nakaliligaw. Ginagamit ito para itago ang aking mga galaw. Gusto ng mga nakakaamoy na isipin na may dalubhasa sa loob. Ganito pala iyon. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Walang silbi ang mag-usap pa. Kayo na lang ang maging panghimagas ko. Hintayin niyo ako. Kayo ang sobrang araw. Demonyo, alang. Apoy na espiritu ng fox. May utang pa sa'yo ang co-slave. Tinatawag ka ng mga tao sa daan na salot na pumatay ng manok. Bakit kaya ang mga tawag na ito ay napakapangit? Bahala na, bilisan na natin ito. Araw-araw siyang umiinom ng gamot. Siguradong may sakit siya. Tingnan natin siya. Nako, bumalik ka na sa lungga. Dok, mas masakit na ako. Oh, Mister, ay naku. Sa wakas, natagpuan ko kayo. Mga guro, natagpuan ko ang sinaunang aklat. Nahanap ko rin ang karamihan sa mga halamang gamot na nakasulat dito. Pero, itay, dahan-dahan ka lang. Huwag kang magmadali, kaibigan. Hayaan mong hulaan ko. May isang ginseng na bumabalik sa buhay, tama ba? Yung ginseng na iyon ay nasa lumang gubat ng gamot. Ngunit sa gubat na iyon, huwag kang mag-alala. Naayos na namin iyon. Tungkol sa ginseng na bumabalik sa buhay. Ang ganitong kalapad na pangbalik buhay na karayom. Sa aking edad, ito ang unang pagkakataon na nakita ko. Sige na, kaibigan. Nakahanda na ang lahat. Ngayon, nakasalalay na sa inyo. Ayos. Tinitiyak kong makakamit ninyo ang pinakamainam na buhay sa nakaraan at kasalukuyan. Kailangan pang tumakbo. Tatay, hintayin mo ako. Sige, maghintay kayo dito. Pupunta lang ako sa dulo ng baryo para huminga.
Mao Sheng-er, Qwen. Bakit ka nandito? Walang oras para magpaliwanag. Dalhin mo yung dalawang iyon. Bilisan mo, tumakbo. Bakit ka tumatakbo? Ipaliwanag mo. Dahil, dumating na ako. Qwen, hindi ko alam kung ano ang plano mo. Pero ang lihim na pakikipag-ugnayan sa kalaban at pagtataksil sa mga kapatid ay nagdala na sa iyo sa landas ng kamatayan. Boss, wag mo na itong alalahanin. May sarili akong ritmo. Si Xiaowen ay naubusan ng pinagmulan ng kaluluwa. Si Dongwen ay nawala ng 2 binti. Hindi makagalaw. At ikaw ay nakikipag-usap pa sa kalaban ng masaya. Hindi karapat-dapat ang mga traidor sa awa. Hindi tayo magkasundo sa landas. Sheng-er. Hindi ko alam na maihilig ka pang protektahan ang mga pesting ito. Sa teorya, ayaw ko sa inyong dalawa. Pero ngayon, mas ayaw kita. Batang may mahabang buhok. Swerte ka lang. Nabubuhay ka sa panahon ng aking pag-urong ng lakas. Walang iba. Ikaw ang tunay na hamon. Ito ba ang labanan ng dalawang pinakamalakas? Ikaw ang unang taong pinagseryosohan ko. Ipagbangga mo ang mesa, ang bato ng aking bato. Ha ha ha. Yup. Mukhang hindi siya mas mahina kaysa sa akin. Anong nangyari kay Mao Sheng-er? Huwag kayong lumapit pagkatapos ng lahat. Yitset, kung hindi mo maalis siya, patayin mo na lang sila. Kunin ang Fire Spirit Pearl. Huwag mong isipin yan. Nawawala ng espiritu at naguguluhan. Mao Sheng-er, ito ay katamtamang init. Ikaw at si Alang, dalhin si Qwen sa loob. Nandito lang ako at nagmamasid. Ito ay isang simpleng selyo. Hindi ito ligtas, Ginoong Dao. At ikaw? Kailangan kong maghintay ng tulong. Ito ang ibinigay sa akin ng aking ama nang umalis ako sa bundok. Babalik ang suan niya o sa Maoshan. Darating din ang tulong sa lalong madaling panahon. Sige, kung may kailangan tawagan niyo kami. Hahaha, at Minyu. Paano nakapasok ang taong ito? Hindi ko alam, siguro si Mao. Binuksan ni Sheng-er ang likod na pinto para sa kanya. Walang anuman, nakabantay ako. Kung may kakaiba, kakagatin ko siya. Hindi naman, wag niyo akong kagatin o kung ano pa. Pwede bang umiwas? Sabi ko na nga ba, nandito pala. Kumusta na ang kababayan natin? Ayos na, hinanap siya ng tatay ko at kinuha ang pinakamagaling na manggagamot sa baryo. Ibinigay ang pinakamagandang sangkap. Nagawa na ang gamot. Nasa Huayang Cave na ngayon. Pumunta na kayo agad. Salamat sa pagod mo, kababayan. Uy, hindi ba ikaw? Alainan. Siya ang kilalang tagagawa ng gamot sa aming baryo, si Mang Du. Dati, dahil natalo si Matandang Lin sa laban. Nalungkot siya ng husto. Narinig niyang may nangyaring gulo sa inyo. Hindi pa nga siya nakakapagpasalamat sa inyo. Huwag kang mag-alala, kuya. Gawa ni Lao Du. Siguradong dekalidad. Ito na ayun. Pil ng nakaraan at kasalukuyan. Kuya, kailangan kitang paalalahanan. Pagkatapos mong kainin ito, makikita mo ang nakaraang buhay mo. Yung pinakamalalim na alaala, hindi mo ito mababago. Maaari lamang itong panoorin. Huwag masyadong malulong dito. Kuya. Sobrang sakit ng ulo ko, sino ako? Nasaan ako, kuya? Hindi mo ako pinapansin. Sisimulan kitang kamuhian. Naaalala ko na. Ako si Jinwoo Bird. Mayroon akong 7 na nakababatang kapatid. Kuya, bilisan mo na. Umalis na ang ibang kuya. Ako. Nakita ko na ang ibang kuya. Sila ang mga nakababatang kapatid ko.
Eldest brother, sabay-sabay tayong lumabas at tumingin. Ayaw mo pa rin. Ngayon, tayo na 8 magkakapatid ay naglalakbay. Sobrang saya. Tayo ang mga tagapamahala ng mundo. Mabilis, umiwas ka. Ha, kaibigan. Dahil ako ang nakatatandang kapatid. Ang pagprotekta sa kapatid ko ay aking responsibilidad. Nawala ko na ang 6 na kapatid. Ito ay aking pinangangalagaan. Kaya't sa totoo lang tayo ay araw. Hindi tayo ang pinuno sa 8 araw. Yung isang espada ay hindi nakakuha ng ating buhay. Kundi hinati tayo sa 2. Ikaw ay nagmana ng katawan sa nakaraang 100 taon. At ikaw ang nagmana ng aming kapangyarihan na natagpuan sa loob ng katawan. Sa loob ng 100 taon, patuloy tayong muling isinilang upang hanapin ang ating pagkakakilanlan. Sa wakas, sa buhay na ito, natupad na. Talagang umikot tayo ng mahabang daan. Kaya't ngayon, magsanib tayo. Hayaan mong ang katawan at kapangyarihan ay muling magsanib pagkatapos ng 100 taon. Wow, ilang, nagtagumpay na ba ito? Sa wakas, natagpuan din kita. Litsad, Q1, anong ginagawa mo? Hahaha, bobo. Maghintay ka, ako ang magiging huling nagwagi. Noong nakaraan, narinig ko nang hindi sinasadya ang tungkol kay Hauyi na nagpapana ng araw. Ang gintong uwak na Diyos ay hindi 7, kundi 8. Akala ko isang biro lang. Nang malaman kong mayroon kang kapangyarihan ng pinagmulan ng araw. Alam ko nang hindi ito isang alamat na walang katotohanan. Halika na, basta't makuha kita. Anong stock god? Ako ang tagapamahala ng langit at lupa. Hahaha, halika na, halika na. Yitzhak, paano mangyayari iyon? Paano mo nagawa yan ng ganito kabilis? Kaawa-awang salot ka. Wala kang kaalaman sa kapangyarihan. Ano ang balak mo? Sigurado akong ginagamit mo ang iyong sariling pinagmulan ngayon. Isang espasyo kung saan pumasok ang iyong kaluluwa, di ba? Tama. Kung ganon, ayos lang. Pumayapa ka na, lakas ng langit. Ah, anong nangyari sa inyo? Bakit lahat kayo ay tinatakpan ang mga mata? Siyempre, ang liwanag kasi. Kahit sino ang dumating, mapipikit talaga. Arang, ayos ka lang ba? Lumaki ka na pala. Ayos na, alam ko na ngayon ang lahat. Mamaya ko na lang ikukwento sa inyo. Masama ito. Biglang lumitaw ang napakaraming mga halimaw at multo sa may entrada ng baryo. Ano nang nangyari? Si Daong Mao Sheng-er ay ginagawa ang lahat para pigilan sila. Pero sobrang dami talaga nila. Kayo dalawa, bilisan nyo. Mao Sheng-er, Mao Sheng-er. Hindi ko akalain na darating ka rin sa ganitong araw. Kaya't ganyan ang mga bata. Kung hindi ko siya mapatay, papagod ko siya. Sige, sige, gusto ko yung nakakainis niya. Yung mga tingin na hindi natin maabot. Hahaha, maghintay kayo dyan. Pagkatapos ng mga pangkaraniwang isda, may masarap kayong makakain. Tapos na, hahaha. Paano natapos? Magkakaroon ka ba ng 3 ulo at 6 na braso? Hahaha, Mausheng, tutulungan kita. Inaapin niyo ba ang mas kaunti dahil mas marami kayo? Kami na ang bahala sa susunod. Alang. Mga kapatid, tumakbo na tayo. Tatakas ba tayo? Tara na, wag mo nang alalahanin si Zongwen. Sa huli, kasalanan din naman niya dahil hindi siya nag-ingat. Kaya siya nasil. Uy, wag kayong umalis. Isama niyo ako, isama niyo ako. Walang makakatakas kahit isa. Tatay. Alainan.
Hindi naman ako nahuli, di ba, anak ni Sheng? Jingset, ang pamilyar ng amoy na ito. Maozen, mukhang hindi ka napakaswerte ngayon. Maozen, panahon na para magkwentahan tayo. Zongwen, hindi ko inakalang buhay ka pa. Hahaha, salamat sa'yo. Pagkatapos ng nangyari 20 taon na ang nakalipas, nakaligtas pa rin ako. Hindi ko inasahan, hindi ko inasahan. Ilang taon na ang nakalipas. Nakakagulat na dahil sa iyong anak ay nagkita tayong muli. Dahil nandito na tayo. Hindi na natin kailangan pang mag-usap ng marami. Tama ang sinabi mo. Tatay. Ano nang nangyari, kaibigan? Hindi na kasing lakas ng dati. Nga. Talagang hindi na kayang tiisin ng matandang buto. Sobrang mahina ng katawan ng tao. Kung ganon, tatanggapin ko na ang iyong buhay. Ay naku, Jignan. Ay naku, aha. Mao Sheng-er, ikaw na. Mao Sheng-er. Menu, alang, kumusta? Hey! Zongwen, tanggapin mo ang atake ko na ito. Zongwen, umalis na tayo. Basta't may bundok, may pag-asa. Walang takot sa kakulangan ng panggatong. Basta't may bundok na berde. Walang takot sa kakulangan ng panggatong. Ganyan na nga sa mga nakaraang taon. Kayo'y patuloy na humahatak sa akin pababa. Ang mga ambisyon sa simula ay hindi umuusad. Kung iisipin, talagang nakakatawa. Sige, halika na. Para sa ating mga pangarap at dakilang layunin. Hinihiling ko sa inyo na mauna sa kamatayan. Mahal na ama. Pakiusap, maawa ka sa akin. Muling bumaba ka sa mundong ito. Ito ang sinaunang salot ng Diyos. Sa isang iglap lamang, kahit ang apoy sa aking katawan, parang may humihila rin sa akin. Sobrang nakakatakot talaga. Mao Sheng-er. Buisit, kahit sino ka pang stock god. Walang galit, walang apoy. Paano mangyayari yon? Alainan. Tatay, Sheng-er. Makinig ka ng mabuti sa sinasabi ng iyong ama. Sabi sa mga sinaunang aklat, ang Diyos na ito ay isa sa 3 guro ng ating Maoshan, na personal na nagtatakip. Napakalakas ng kanyang tunay na anyo. Isinasaalang-alang na hindi siya ganap ngayon, ama. May paraan pa rin upang siya'y maipagtakip. Pero kapag ginawa ko ito, hindi na makakabalik ang iyong ama. Ano nang ibig mong sabihin, ama? Maghahanap pa tayo ng paraan. Pakinggan mo ako, Sheng-er. Ako at ang mga matatandang pinuno ay magsasanib puwersa para selyuhan siya. Pero pansamantala lang ito. Kailangan ninyong pumunta sa bundok Baohu. Hanapin ang mga paraan at lakas na iniwan ng ating guro. Upang tuluyang mawasak siya. Ang Baohu Peak ay dapat mong puntahan kapag ikaw ay naging pinuno. Ngayon ay kailangan na itong gawin ng maaga. Nahihirapan ang iyong ina nang ikaw ay ipanganak. Karaniwan ay abala ako sa mga gawain.
Kaya't kaunti lamang ang oras na naitatalaga ko sa iyo. Sa kabutihang palad, ikaw ay isang masunurin at matalinong bata. Tatay, gusto kong sabihin sa iyo na ikaw ay palaging pagmamalaki ko. Mga kaibigan, kami ng mga monghe ng Maoshan ay palaging may tungkulin na panatilihin ang kapayapaan sa mundo. Ngayon ay dumating na ang oras upang ipakita ang aming halaga. Ang pagbuo ng kaayusan ay bilisan mo, hindi ko na kayang magtagal. Ito ang tatlong henerasyon ng kayamanan ng Maoshan. Hawak ng mga ninuno. Ngayon, ikaw na lang ang maaasahan ko. Mahal na nakababatang Panginoon, dati mahigpit ako sa iyo. Dahil nais kong mabilis kang lumago. Huwag mong sisihin ang matanda, mga kapwa nakababatang Panginoon. Yung mga disipulo, ikaw na ang bahala. Ipakita mo ang iyong tapang. Huwag kang masyadong malungkot. Lahat tayo ay para sa kapakanan ng buong bayan. Si Hayan ay gumamit ng lihim na pamamaraan para selyuhan gamit ang itim na salamin. Tatay. Mao Sheng-er, gaya ng sinabi mo sa akin. Hindi natin dapat sayangin ang pagsisikap ng mga tiyo. Pakikiramay, Daozhang. Sa ngayon, unahin muna natin ang mas mahalagang bagay. Lumapit kayo dito. Aalis na tayo agad. CJ. Ayos na, tara na. Mao Sheng-er, hindi ka ba magpapahinga sandali? Mukhang hindi maganda ang kulay ng mukha mo. Wala yan, tara na. Alang, huwag kang mag-alala. Hindi naman tao si Mei Nujai na mahilig magpanggap. Lalo na't kasalukuyang nagiging kritikal ang sitwasyon. Anong lugar ang Bao Haofeng, Daozhang? Ito ang lugar ng pamana ng aming Maoshan sect. Ang mga nakaraang lider ay makakatanggap ng tatlong mahahalagang kayamanan ng Maoshan. At ang mga manual para sa tatlong bagay na ito ay nasa Bao Haofeng. Tingnan ninyo agad. Bakit nga ba? Sa gitna ng bundok, may isang matanda at isang set ng go. Haha, dumating na ang tao. Halika na, samahan ang matanda. Maglalaro ako ng isang set. Pasensya na, matanda. Mayroon din kaming mga mahalagang bagay na dapat asikasuhin. Maaari mo bang sabihin sa amin kung paano ang daan patungo sa templo sa tuktok ng Bao Hufeng? Ang kasalukuyang leader ng Insenhyese. Huwag magmadali sa pagtatapos ng larong ito. Ano man ang nais mong malaman, sasabihin ko sa iyo. Sige, kung ganon. Mauuna ka, senpai. Mao Sheng-er ah. Itset, masyado kang nag-aalala. Nagmamadali kang makamit ito. Hindi ito magandang pag-iisip ah. Natapos na ang laro ng nakatatandang manlalaro. Ngayon, pwede na tayong magsalita. Umaasa lang ako na sana ay pumasok sa isip mo ang sinabi ko kanina. Tungkol sa dojo. Hindi ba't matagal na kayong naroon, hahaha. Paano naman, hindi ba't nasa kalahatian pa lang tayo? Sa isang iglap, nadala tayong tatlo sa ating destinasyon. Mukhang hindi siya karaniwang tao. Ang mataas na tao ay nagpadala ng mensahe para ipaalala sa akin na maging maingat. Wala na tayong dapat isipin, kunin na natin ang pamana. Ah, Mao Sheng-er, kumusta ka? Naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na. Ginoong Dao, ano ang nangyari? Yung puting liwanag na lumabas mula sa bato kanina ay ang pamana. Ang nilalaman ay ang tiyak na gamit ng tatlong kayamanang ito. Ginagamit ang jade na pagong para makipag-ugnayan. Ang jade na palatandaan ay tumatanggap at nagpapalabas ng enerhiya. Ang jade na selyo ay nagbubukas ng espasyo. Kapag pinagsama ang tatlo, isang buong set ito ng mga gamit para makipag-usap sa langit. Ibig sabihin ba kaya pinapunta tayo ni Tito sa Bao Pufeng? Ay para maghanap ng Diyos para tumulong. Pero kailangan ng napakaraming enerhiya para paganahin ito. Hindi magagamit ng ordinaryong tao. Kasama na ako doon. Anong gagawin natin? Sandali, kung enerhiya lang ang kailangan ako. Buksan mo para sa akin.
Ipinapaabot ko sa lahat ng Diyos at Diyosa sa langit. Ang salot ay laganap sa mundo. Bumangon ang Diyos ng buwis. Naghihirap ang mga tao. Ako si Mao Sheng-er. Nananawagan ako kay Xian Shenlin Fan na iligtas ang sangkatauhan mula sa apoy at tubig. Ang aking ama, si Mao Zedong, ay may matuwid na landas. Pansamantalang tinatakan ang sinaunang Diyos. Ang 5 nakatatandang tao ng Mao Shan ay nag-alay ng kanilang sarili bilang watawat. Kung walang tutulong, kapag nabasag ang selyo, walang kapayapaan sa mundo. Ang mga tao ay nagdurusa. Kayong mga Diyos ay tila walang pakialam. Sa ganitong pagkakataon, nagmamasid lamang kayo. Ngayon, ako'y maghahanap ng katarungan para sa mga tao. Hindi pwedeng gawin yan, Mao Sheng-er. Huwag na huwag, Daozhang. Bakit hindi muna kayo magpakilala? Tingnan mo, ang hirap kong nagpadala pa ng katawang lupa dito. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang sitwasyon. Patawad po, dakilang Diyos. Kanina po, masyado lang akong nadala ng emosyon. Hindi na kailangang pag-usapan pa yan. Alam kong mabigat ang nararamdaman mo. Ngayon, Ginoo, hindi ka pwedeng magtagal sa ilalim na mundo. Mas mabuti sigurong dalhin mo muna sila pabalik. Pag-usapan natin ito ng mas detalyado pagkatapos. Pwede. Pero bago ang lahat, kailangan ko munang tiyakin ang isang bagay. Anong ibig mong sabihin, kagalang-galang na immortal? Alam ko na ikaw ang aking kapatid. 8 kapatid, hindi ko inakalang magkikita tayo agad. Kuya, ako si Lauba, hahaha. Ginoo, kailangan na nating umalis. Isama ang mga bisita. Oh, CJ. Halika na, 3 tao. Maligayang pagdating sa Jinmu Hall. Magpakilala muna tayo. Ako ang ikawalo sa mga Jinmu na ibon. Tawagin mo na lang akong Laoba. Siya ang kasalukuyang nagbabantay sa akin. Ang tawag sa kanya ay Dasiming. Bakit ganito ka, kapatid na 8? Anong nangyari sa iyo, kuya? Hindi na kailangang magpaliwanag. Kami, 7 magkakapatid, ang gumawa ng malaking pagkakamali noon. Kami ang naging dahilan ng pagdurusa ni kuya. Ito ang aking paraan ng pagtubo sa kasalanan. Masaya na ako na buhay ka pa, kuya. Ako ang hindi nakapigil sa inyo. Pagkatapos noon, nawalan din ako ng alaala. Ngayon ko lang nabawi at nagkita tayong muli. Parang pinagpala pa rin tayo ng langit. Tama na, maswerte na tayo ngayon. Gamitin na natin ang oras para sa mahalagang bagay. Dala sila ng dakilang tagapangalaga upang makilala ang bituin. Nandito ako para samahan ang kapatid ko. Sige, umalis na kayo. At may mga bagay akong hindi pa nasasabi. Pasensya na talaga. Walang anuman, kaibigan. Sige, aalis na kami. Basta bumalik kayo. Ang namamahala sa lugar na ito ay si Haring Araw. Kung gusto ninyong humingi ng tulong, kailangan muna niya itong aprubahan. Hindi ko gusto ang taong iyan. Ang sungit ng mukha niya, parang may utang sa kanya ang buong mundo. Wala na tayong magagawa dyan. Makipagkita muna tayo kay Haring Araw. Ikaw si Mao Sheng-er, tama ba? At si Menu ng lahing Honghu. Pagbati, Star-Lord. Nalalaman ko na ang nangyayari sa mundo sa ibaba. Ngayong muling nabuhay ang Diyos ng stock. Hindi kami magbubulag-bulagan. Talagang matalino ka, Star-Lord. Buti na lang at hindi pa ganap ang Diyos ng stock. Sa ating mundo ng mga Diyos, mayroon ba tayong pwedeng gamitin? Malakas na nakakapinsalang armas. Mayroong Haoyi. Sa susunod, hayaan si Haoyi na tumulong sa inyo. Tiyak na tatama siya. Mataas ang pinsala, salamat, Xingjun. Sige, mag-usap kayo. Dito, marami pa akong gawain na hindi natatapos. Ay naku, bakit ang lupa dito ay sobrang maaraw? Yung lupa na iyon ay masyadong basa. Tara, lumabas tayo. Sabi mo, sa akin mo na lang ibigay ang lahat pagdating ng panahon. Baka hindi magandang sabihin iyan. Dai si Ming, anong ginagawa mo? Ano pa, syempre ginagawa ko ang tingin kong tama. Alainan. Ano, hahaha. Ang lakas ng katawan. Ngayon, kumpleto na ang lahat.
Bakit mo ito ginagawa, dakilang tagapaghatid? Huwag nang mag-isip ng labis ang mga karaniwang tao. Hindi kayo karapat-dapat na malaman ang dakilang plano ng propeta. Huwag, Menu, sunugin siya. Sige, mag-enjoy muna kayo dito. Nakakainis, hahaha. Kuya, mayroon ka palang 2 anyo na pwedeng pagpalit-palit ngayon. Sobrang astig. Howie, anong klase ng makabagong estilo ito? Hindi ibang aura ito. Ikaw ay si Dasiming. Dasiming, anong nangyayari dito? Nasaan ang mga Daoist? Hahaha, tinutukoy mo ba ang mga mortal mong kaibigan? Baka ngayon, giniling na siya na parang karne. Kalokohan iyan. Kung kalokohan niya, bumaba ka at tingnan mo mismo. Kuya, mag-ingat ka. Sayang, bakit nga ba? Bakit mo kailangang saktan ang kapatid ko? Hindi mo man lang ipinadala ang nakakainis na salamin na ito. Bakit? Dahil ang propeta ay tahasang humiling ng kanyang buhay. Ganun lang kasimple. Anong kalokohan itong propeta na ito? Sino ba talaga siya? Hahaha. Walang masama kung sasabihin ko sa inyo. Ang propetang nagdala sa akin sa katotohanan ay ang bangungot ng stock market. Hindi lang isang bangungot ng stock market. Ayos na, tapos na ang walang kwentang usapan. May isang galaw sa katawan na ito na matagal ko nang gustong subukan. Pulang bituin na ba to? Habang andito ako, hindi mo kayang saktan ang kapatid ko kahit katiting. Wow, ang nakakaantig na ugnayan ng magkapatid. Interesado akong makita kung hanggang kailan ka patatagal. Nakakainis, ito ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. Walang dapat ipag-alala sa lakas. Kuya, ito ang armas na nabuo ko mula sa aking sarili. Tanggapin mo na, kuya. Ito na ang huli kong maitutulong sa iyo. Walang silbi ang pagsisikap. Sama-sama naming babanatin ang iyong ambisyon. Kung kaya mo, subukan mo. Ano na ang gagawin ngayon? Sobrang dami talaga. Wala na akong magawa, tulungan mo akong magtagal ng kaunti. Gagamitin ko ang Jade Seal para magdala ng malaking tulong sa kanila. Kailangan ng madaliin ang kapangyarihan. Kontrolin ang 3 kayamanan ng Mao Shan. Mao Sheng-er, Mao Sheng-er. Hey, Jising. Bata, paano ka nakakatulog sa ganitong edad? Ito ay gising na. Ako ay patay na. Hey, anong sinasabi mo? Ikaw na malas na bagay. Ikaw nga, Bao Puzi. Bumabati ang nakababatang si Mao Sheng-er kay nakatatandang Bao Puzi. Salamat sa nakatatanda sa mga gabay sa bundok kanina. Ako, matanda, ay talagang nagbigay ng gabay. Pero hindi mo naman ito pinapansin. Pinaaalalahanan kita na huwag maging mayabang at magmadali. Maging maingat sa iyong mga hakbang. Wala ka namang pinansin. Sa huli, gusto mo pang pilitin ang solusyon gamit ang mga kagamitan. Nakakahiya ito sa mga nakatatanda. Talagang nakakahiya. Hindi lang ako ang nakakaalam. Ang nakababatang si Mao Sheng-er ay bumabati sa guro. Hahaha, huwag kang mag-alala, Xiao Mao. Sa isang paraan, ikaw rin ay lumaki sa aming mga mata. Napakabata at may potensyal. Sa ganitong talento, hindi ka naman nahuli sa amin. Ito ang sinasabi ng mga kabataan, ang mga alon sa Yangtze ay nagtutulak sa mga naunang alon. Mas malakas ang bawat alon kaysa sa nauna. Alam namin ang mga nangyayari sa ibaba, Xiao Mao. Ngunit may mga alituntunin sa itaas. Kaya hindi kami makialam. Dagdag pa rito ang Sun Star Lord. Ito ay ganap na nakasara ng Nightmare Secret Technique. Kahit gusto naming pumasok, kailangan naming maglaan ng oras. Kaya't umaasa na lang kami sa inyo. Ngunit huwag mag-alala. Bibigyan ka namin ng isang bahagi ng kapangyarihan. Kung paano mo ito gagamitin ay nakadepende sa iyo. Nandito ang isang bahagi ng orihinal na kapangyarihan ni San Mao. Sa iyong talento, dapat ay sapat na ito para sa pagharap sa mga problema. Ganoon ako pinagkakatiwalaan ng mga nakatatanda. Hahaha, Mao Sheng-er. Alam mo ba kung sino ka? Sa loob ng isang siglo, ang pinakamagaling na talento, na itinalaga na ng Mao Shan-sek bilang pinuno ng mundo. Kahit anong simpleng kasanayan ay kayang durugin ang mga masasamang espiritu. Nasa iyong sariling kwento.
Ikaw ang bida. Ngayon, ibalik ang wakas sa direksyong nais ng iyong puso. Mao Sheng-er, magising ka na. Nakakainis, bakit parami ng parami? Mao Sheng-er. Punta. Natapos ko na ang pagsubok sa puwang na ito. Ngayon, maaari na tayong habulin ang taong iyon. Oh, si J. Walang anuman, ilang minuto na lang. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kitang napaatras. Sa itsura mong yan, nangangarap ka pang hintayin ang mga bakop. Ayos ka lang ba, Alang? At Minyu. Bakit kayo? Inaagaw ang katawan ng iba. Mga duwag na nagpapanggap na makapangyarihan. Ang hirap ko kayong hanapin Mamamatay kang mortal ka, dito mismo kita papatayin. Lumayas ka. Ah. Oh. Wow. Ah. Imposible, hindi ito maaaring mangyari. Isang ordinaryong tao lang, paano siya magkakaroon ng ganitong kalakas na kapangyarihan? Sino ka ba talaga? Ako si Mao Sheng-er, kasalukuyang pinuno ng sekta ng Mao Shan. Hindi ko maintindihan ang lakas ng guro ngayon. Huminga ka ng malalim, huwag kang kabahan. Normal lang na hindi mo maintindihan. Dakilang propeta, dakilang propeta. Tulungan mo ako. Iligtas mo ako mula sa kapahamakan. Ha. Talagang hindi ka nagkamali, isa ka sa mga pinakamahihinang kaluluwa sa langit. Kahit kaunting salita lang, nahulog ka na. Tiyak na ikaw ang bangungot ng apat na sinaunang Diyos. Tama ka, bata. Ako nga ang bangungot. Kung ganon, mukhang kalmado ka. Yenue, biro lang. Noong sinaunang panahon, nang asil kami ng magkapatid ng mga emperador na sina Huang at Yan. Ni hindi man lang kami pumikit. Ngayon pa kaya matatakot kami sa inyo. Ang apat na sinaunang Diyos na nasil ni na Huang Di at Yan Di. Salot, bangungot, pagpatay at tagutom. Sa tingin ko, hindi naman kayo hindi pumikit. Kundi hindi lang kayo umabot na makapikit bago kayo nasil. Ang dulas ng dila mo. Hindi ito maganda. Mao Sheng-er. Hindi mo ba akalain na gusto kong mag-self-destruct? At dalhin kayong lahat kasama ko. Nakakainis talaga ang taong ito. Akala ko mag-self-destruct siya. Hindi ko akalain na kayang gawin ng taong ito ang ganitong antas. Kaya't ito ang kanyang balak. Kung hindi ako nagkakamali, nasisira niya ang selyo ng salamin. Gamit ang katawan ng Diyos ng kamatayan. Kasama ang bahagi ng kanyang kaluluwa bilang detonador. Pinilit niyang buksan ang selyo ng salamin. Ngayon, nagkaproblema tayo. Ibig sabihin, ngayon, ang taong iyon ay pinagsama na ang sinaunang Diyos. Naging bangungot ang salot. Maaari akong gumawa ng simpleng pintuan sa langit para ibaba ang isang tao. Pagkatapos ay kayo na ang bahala. Pupunta ako roon din. Makinig, hindi ito karaniwang salot na kalaban. Sa ngayon, wala nang makakapantay sa kanya dito. Pero paano kung maaring hayaan kang mag-isa sa harap nito? Paano magiging nag-iisa? Sa buong daan na ito, naranasan namin ang iba't ibang alaala.
na nasa aking puso, na naging lakas ko sa pag-usad. Hahaha, bata. Talaga namang matapang ka. Narinig ko na ang Ma-Ocean Sect ay may tungkulin na alisin ang kasamaan at itaguyod ang kabutihan. Kung ganon, totoo nga ito. Maliban sa iyo na pinakamalaking kasamaan. Kami sa Ma-Ocean Sect ang tunay na nakapagpatibay ng papuring ito. Easy, tingnan ko muna kung may kakayahan ka o puro salita lang. Hahaha. Sa maikling distansya, hindi mo magagamit ang iyong makapangyarihang kagamitan, di ba? Tama na. Ano, paano posible yan? Ang aking mga ambisyon na pinagsikapan sa loob ng daan-daang taon. Paano ko maibibigay sa isang batang tulad mo? Ako ay nalinlang ng init. Ipinagtanggol ang muling pag-usbong ng salot. Naghihikbi ng sariling kapalaran. Bigyan ng sarili ng pagkakataon na muling ipanganak. Bakit? Bakit ako natalo sa iyong mga kamay? Dahil mali ang inyong pagtingin sa sangkatauhan. Anong uri ng sangkatauhan ang mga mahihinang nilalang? Ang kamatayan ay nangangahulugang pagtatapos ng isang individual. Ngunit para sa inyo, mga Diyos ng stock market, hindi ibig sabihin na hindi kayo mamamatay. Muli kayong mahuhulog sa pagkakatulog. Kapag kayo ay nahaharap sa buhay at kamatayan, magiging tamad at hihingi ng awa. Magrereklamo, ngunit kami, mga tao, matagal nang nakaalam na lumaban hanggang sa huli. Huwag niyong maliitin kami. Tatay. Magkwento ka ulit. Isa pa. Pakiusap. Hahaha, sige. Kaya't ikukwento ulit ni tatay sa inyo. Bumaba si tatay para maging bayani. At pagkatapos ay iligtas ang mundo. Sige, ikwento mo na lang ang kwento ng pagbabalik ng inyong ina. Huwag nang palitan. Sawa na ako dito. Kumain na tayo. Kayong tatlo. Sabihin mo nga, ilang taon ka ng leader. Bakit ganyan pa rin? Hahaha, wala tayong magagawa. Sino ba naman kasi ang nagligtas sa mundo kundi ako? Ang pinakamabangi sa Ma-Ocean.